Ophel, nagkaroon ng pinhole eye. Signal number 4 posibleng itaas. Nagkaroon na ng pinhole eye ang Typhoon Ophel Usagi, habang kumikilos sa direksyon ng Cagayan. May lakas itong 120 km per hour at bagsong 150 km per hour. Inaasahang bukas ng hapon ay inaasahan ng tatama sa Santa Ana, kagaya ng bagyong Ophel na tinamaan rin ng naunang Marcef. Maging handa sa malalakas na hangin at ulan na ay dadala ni Ophel, at posibleng magtaas ng signal number 4. Nakataas na ang signal number 2 sa Cagayan, Babuyan, Northeastern Isabela, at Eastern Apayao. Signal number 1 sa rest of Isabela, Ilocos Norte, rest of Apayao, Quirino, Northern Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, Mountain Province, at Hilagang Aurora. Latest update kay Bagyong Ophel. Good news ito para sa lahat. Nakakaapekto ang trough o extension ng Typhoon Ophel Usagi sa Bicol Region, Eastern Samar, ilang parte ng Calabarzon na nagdadala ng maulap na panahon sa ilang lugar. Thunderstorms naman ang nagpapaulan sa Metro Manila. Inaasahang dadaplis na lamang ang Bagyong Ophel sa Cagayan ngunit mararamdaman pa rin. Maging alerto sa mga taga Bicol Region, Central Luzon at Eastern Visayas dahil lalo pang bumaba ang track ni Manyi, Pepito, at inaasahang papasok sa PAR bukas ng gabi. Ang Bagyong Manyi, na tatawaging Pepito, kapag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility, PAR, ay binabantayang mabuti dahil sa posibleng epekto nito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ito ay naaapektuhan ng high pressure area sa timog ng Japan kaya ito ay kumikilos patungong timog kanluran. Inaasahang liliko ito pakanluran habang papalapit sa PAR at posibleng pumasok sa loob ng PAR bukas ng gabi, 14 ng Nobyembre. Kapag nasa loob na ng PAR, inaasahang kikilos ito pakanluran o pakanlurang hilaga sa Biyernes, 15 ng Nobyembre, bago lumiko patungong hilagang kanluran sa Sabado, na posibleng maglandfall sa silangang baybayin ng Luzon sa pagitan ng 16 at 17 ng Nobyembre. Gayunpaman, posibleng magbago pa ang track nito, lalo na sa mga huling bahagi ng forecast. Inaasahang lalakas ang Manyi at magiging severe tropical storm sa loob ng 24 na oras at posibleng umabot sa lakas ng typhoon bukas ng gabi, na may tsansa pa ng mabilis na pag-intensify, kaya may posibilidad na umabot ito sa lakas ng super typhoon bago maglandfall. Anuman ang eksaktong daraanan nito, nasa panganib ang Luzon, lalo na ang silangang bahagi, sa malakas na pag-ulan, matitinding hangin, at storm surge ngayong weekend, kung saan maaaring makaranas ang mga baybayin ng magaspang na karagatan. Pinapayuhan ng mga residente na patuloy na mag-monitor at maghanda para sa posibleng paglilikas. Ang mga mangingisda at may maliliit na bangka ay pinapayuhang huwag munang pumalaot dahil sa inaasahang paglalan ng lagay ng karagatan. Patuloy na binabantayan ng bagyo para sa anumang pagbabago sa track at lakas na maaaring makaapekto sa antas ng panganib sa rehiyon. Bagyong Manyi, Pepito, huling namataan sa silangan ng Eastern Visayas sa labas ng PAR, at inaasahang papasok bukas ng gabi. Bagyong may international name na Manyi huling namataan sa layong 1,965 kilometro silangan ng Eastern Visayas, taglay nito lakas ng hangin aabot sa 65 km per hour at may pabugsong hangin aabot naman sa 80 km per hour. Kumilos naman ito pa west-southwestward sa bilis na 30 km per hour. Papasok ng PAR Huwebes ng gabi bilang typhoon at tatawaging at wala pang epekto sa bansa hanggang Biyernes. Posibleng mabilis ang lumakas at umabot sa super typhoon strength habang tinatawid ang Philippine Sea pa west-northwest. Forecast kay Bagyong Manyi, Pepito, Bicol Region at Central Luzon. Papasok ng PAR Huwebes ng gabi bilang typhoon at tatawaging at wala pang epekto sa bansa hanggang Biyernes. Posibleng mabilis ang lumakas at umabot sa super typhoon strength habang tinatawid ang Philippine Sea pa west-northwest. Posibleng maglandfall sa Bicol sa Sabado, November 16 at mataas ang di kasiguraduhan sa track forecast kaya magbabago pa ito. Magdadala ng mapaminsalang hangin, matinding pag-ulan, at posibleng storm surge ang bagyo sa mga lugar na madadaanan. Manatiling nakatutok sa Weather Balita para sa bago pang updates. Don't forget to subscribe.